impeachment complaint, ang nangyari, naantala, hindi pinag-usapan, na-archive, at inabutan ng pagtatapos ng 19th Congress. Sabi nila, naging functus officio, and therefore it is deemed dismiss. Yung deemed dismiss, kataga nila yun, itinuturing dismissal. Sapagkat itinuturing na dismissal, sabi ng Korte Suprema, yung pang-apat na 1/3 vote ng ating legislature na pangalawang pamamaraan para magpa-impeach, void because pang-apat na yon. So, iyon ang sinabi ng Korte Suprema. At pangalawa, wala daw due process. Iyan ang desisyon ng Korte Suprema. So, sa makatuwid, nagdagdag ang Korte Suprema kung papaanong nagkakaroon ng proceeding na maaaring ituring na natapos para maibilang sa initiation. Ang dinagdag nila, kahit hindi inirefer sa House Committee, basta't inantala at hindi pinag-usapan, inarchive at naabutan ng pagtatapos ng 19th Congress, ituturing na rin para bang initiation. So, therefore, yung tatlo, deemed dismiss, deemed initiated, and therefore, yung pang-apat, pinagbabawalan ng konstitusyon. Yan ang sabi ng Korte Suprema. Kaya lang, Ted, alam naman natin, madaming bumabatikos o madaming nagpupuna doon sa desisyon na yon. Kasi ang tanong mo, basta't iyang pamamaraan na iyan ay iyan na ang sistema o pwedeng maging sistema, mauusad ba nito ang accountability o hindi? Sapagkat yung unang rule, filing plus referral, basta't hindi mo nire-refer, iyang filing mong niyan, scrap of paper lang. Walang silbi. Hindi talaga magkakaroon ng impeachment. Okay? Pero ngayon, basta't hindi mo nire-refer, inantala mo, inarchive mo, at inabutan ka ng termination ng 19th Congress, deemed initiation, and therefore counted. So, diyan sa dalawang pamamaraan na yan, ano ba ang makakasulong sa accountability? Kasi pwede nilang, kasi ang mga nagsasabi ganito, o sige, ganito na lang. Kung ikaw isang malakas na tao, whether president or vice president, sabihin mo sa kakuntsaba mo, mag-file ka, huwag yung pag-usapan. Hayaan yung datna ng pagtatapos ng kongreso nyo. Tapos na, hindi na ako mapapailan. Di ba? Pero kung kung yung una naman, o sige, mag-file ka. Pero hanggat hindi nire-refer, piece of paper lang yun. Walang kwenta yun. Kaya therefore, mapapailan ka pa. So, iyon ang mga binabalansin ngayon ng mga legal expert. How did it improve accountability? Ayan. Okay. Ayun po, parang inaalisan po ng Supreme Court ng accountability po ang ng mga tao na i-impeach. Kasi po, kapag sinabi nilang ganyan, na initiated na, kahit kapafile mo pala ng impeachment, magkakagulo po tayo yan. Gaya nga ng sinabi natin ng mga nakaraan, magkakaroon po yan ng sabwatan na kung saan ang isang impeach official, ang kaalyado niya ay utusan lang po na mag-file ng impeachment. Wala na. Mag 1-year bar rule na yan. Diba? Magkakaroon ng 1-year bar rule na. So, aabusuhin. Yan po ang pinagkakaguluhan po ngayon ng mga abogado at mga nagtuturo ng abogasya. Diba? May malaking ginawang karumal-dumal na desisyon ang Supreme Court. Bakit po natin masabing karumal-dumal to? Kasi po, alam niyo yun na bigla nilang binago ang tradisyon. And kung babaguhin nyo po, tradition is tradition. Kung babaguhin mo naman yan, hindi biglaan. Kung babaguhin mo naman yan, hindi sa iisang kapakinabangan ng iilang mga tao lang. Kailangan babaguhin mo yan ng talagang may proseso at kapakinabangan ng nakararami. Pero dito po nakikita nyo, binago nila biglaan. Kaya ang nangyari po ngayon, nagkakaproblema ang mga abogado, ang mga nag-aaral ng abogasya. Kasi nga po, ganyan nakagisnan nila na gano'n na naging desisyon dati. I think sa Davide yun. Pero ngayon, iba na naman yung Supreme Court. Diretso natin. Okay, so siguro po maganda natin para mas maintindihan pa po ng ating mga nakapakinig din, yung binabanggit po ninyo na pamamaraan hango po sa ating saligang batas sa paghahain ng impeachment complaint laban sa isang impeachable official. Una, yung nga pong paghahain ng sinumang individual o miyembro ng Kongreso na kung saan po yung kanyang complaint para masabi na ito po ay initiated, ay kinakailangan dumaan sa isang proseso gaya po ng paglalagay po sa order of business sa loob po ng 10 araw and then Committee on Justice Referral, at doon po magsisimula ang pagdinig. Ito po yung proseso na ipaliwanag pa noon pa na mahaba-haba ang babiyahe. Mahaba-haba po kasi dadaan sa kaukulang pong pagdinig. Yung pangalawa, yung pong lamang na sapat na bilang 1/3 na lang po ng miyembro ng Kamara ay maaari na pong maidiretso yung articles of impeachment sa Senado bilang impeachment complaint. So ang binabanggit po dito ni Dean ay yung unang pamamaraan na sinasabi yung unang desisyon ng Supreme Court noong pong kaso nga nitong Francisco versus House of Representatives. Yan, Francisco versus House of Representatives. Na kung saan pinagtalunan nila dyan yung initiation ng initiation. Po ito, 12 Congress din. 12 Congress sa panahon po ni Justice Davide. 12 Congress, panahon ni Justice Davide.
yung impeachment niya na kinakailangan din kayo na magpaliwanag, kailan ba dapat maituring na initiated na yung impeachment complaint din? Filing plus referral is equal to initiation. So kung walang referral, kahit ilang pang filing ang ginawa mo, walang mangyayari doon sa final mo. Dapat may referral. Filing plus referral is equal to initiation. Okay. Ang ganda nga ng Sasabihin ng iba, umiyak na kayo. Bobo! Hi friends and not friends and not friends. Diba? Mga bobo kasi kayo. Diba? Alam mo bakit kailangan malinaw to? Kasi nga, yung iba, katulad ng last year, nag-exam sila about impeachment. Paano yun? Ang tinuro sa kanila, filing plus referral ng impeachment equals initiated. Putek. Pwede nilang i-confess yun. Ba't ganun? Iba pala yung decision ng Supreme Court. What the fuck? Diba? I mean, bigla-biglang decision ng Supreme Court. Dito sa special case na to. At mamaya, maririnig nyo pa po kung gaano mag-comment ang Supreme Court, ang mga justices. Grabe po, nakakatayo ng balahibo. Mapapamura ka po talaga ng amen. Bawal, maga pa. Bawal po. Maga pa po. Maga. Huwag tayo magmura. Kailangan po puro pagmamahal. Amen. talinghaga na ginawa ng Korte Suprema. Basta't ikaw ay magsisindi ng kandila. Yung filing, yun yung pagsisindi ng posporo. Yung referral, yun yung pagdidikit sa kandila. Para napakalinaw niya na yung filing, di ba, pagsindi ng posporo. Ngayon, yung referral, yung paglapit sa kandila. Di ba? Ngayon, kapag initiated na, ibig sabihin, initiated, nasunog na si Digong sa ICC at nalagay sa garapon. Ikaw talaga. Guo Xi Jinping. Diba ganun yun? Kumbaga, yung mga DDS, nagsindi na ng posporo. Hawak nila yung kandila. Ibig sabihin, naglalamay na. Nasa garapon na ang betlog ni Digong! What the fuck? Doon magsisimula ang liwanag. Pero kung ang ginawa mo lang, nagsindi ka lang ng posporo at hindi mo tinutok doon sa kandila, walang mangyayari. Yun ang talinhaga na ginawa ng Korte Suprema. Napakalinaw, di ba? So, filing plus referral is equal to initiation. Okay. Pero ngayon, okay, Ted? Opo, sige. So, ano ho ba ang katalinuhan din kung bakit ganun po ang panuntunan na kinakailangan mo nang dumaan sa proseso para maituring na initiated na yung impeachment complaint at mabilang na bilang isang impeachment complaint na makakasakop sa 1-year ban? Ano ba ang wisdom doon din kung bakit may ganun pong panuntunan dati? Kasi, Ted, madami namang taong pwedeng mag-file. Wala namang makakapigil sa sino mang tao, whether miyembro ng Kongreso o pangkaraniwang mamamayan, na mag-file. At maaring frivolous to. Kaya sinabi ng ating Korte Suprema sa Francisco, hindi lang filing. Dapat, i-refer mo sa House Committee on Justice. Malinaw pa lang para umusad. Kasi otherwise, kung yun ang gagawin mo, makikinabang talaga yung sinasakdal kasi sasabihin ka lang, mag-file ka na, para tapos na, hindi na ako mapafile ngayong taon na to. Hindi. So yun ang wisdom nun. Kumbaga, in short, parang ginawa ng Supreme Court, alam mo yun, yung parang binawasan ng kapangyarihan ang saligang batas. Alam mo yun? Kasi anyone can file impeachment na. So, binawasan nila ng ngipin para makakagat ang batas. Pero mas pinili po nila na kapag nag-file, ibig sabihin, initiated na. Lalo nilang pinagulo ang batas. Imbis na lalo nilang paigtingin, lalo nilang
alam mo yun, bigyan ng pangil ang batas. Ang ginawa ng Supreme Court, immediately, pag nag-file ka, initiated na. Kapag hindi 1-year bar rule na. Sa mga kita nun. Sigurado na ang mga frivolous filing ay lamang ay pwedeng kalimutan at hindi pa usadin hanggat nare-refer sa House Committee. Yun ang wisdom nun. Opo. Yun po ang katalinuhan nun nang para hindi po naman din magkaroon ng kaparaanan yung impeachable official na magkaroon siya ng exemption taon-taon sa paghahain lamang ng mga walang basihan na impeachment complaint. Klaro. Yung pong... So, pag ginawa nila yon, inaalisan ng Supreme Court ng accountability ang mga ini-impeach. Inaalisan nila ng accountability yung mga kurakot. Wala na po. Gagawin yan. Okay na mangurakot. Pag nangurakot, makikita sa hearing, mai-impeach ka. Then pag na-impeach ka, wala naman yan eh. Mababan ka na mababan hanggang sa matapos mo yung terminon mo, wala na. Ganun po nangyari dito sa atin ngayon. Imbis na ang Korte Suprema magdesisyon ng naayon at tama para sa kapakanan ng nakararami, binigyan niya pa ng malaking leeway, malaking opsyon ang impeach official. Parang binigyan niya pa ng tulong. Binigyan niya pa ng tulong. Kasi po, after neto, si Sara, pwede na pong mag-utos kay Torion, mag-utos kung sino mang tanim abogado nila, tanim congressman nila na pwedeng filean siya ng impeachment. Ganun na po mangyayari sa atin ngayon. Which is nakakalungkot po. Nawawala po yung transparency doon. Wala nang transparency doon, Supreme Court. Alam mo, kukuha natin transparency doon. Kung every na magpa-file ay initiated na, asa yung transparency doon? Oh, diretso. Second issue dito din na sinasabi na yung pang-apat na impeachment complaint ay hindi nagbigay ng due process sa kanilang sinasakdal para sagutin ang mga reklamo. Due process. Sabi kasi, ito yung pang-apat na impeachment po, paanong magbibigay ka ng due process? Yung pang-apat na impeachment at nakalagay sa konstitusyon, bakit mo bibigyan ng due process ang pagboto? Ano yung sasabihin mo kay Sara? Pagbobotohan ka namin para ma-impeach ka na. Gaganunin mo daw dapat ang impeach official. Sara, pagbobotohan ka namin. Pag nakakuha ng 1/3, sorry, impeach ka na. What the fuck? Nakakabobo po. Desisyon na kahit na yung pangalawang pamamaraan na iyon, dapat magkaroon ng parang hearing. Dapat may presentasyon ng pasasabihin mo kung anong katiwiran mo, bakit ka sumasang-ayon o hindi doon sa mga ating congressman at mga... Pero mo ganun po. Sabihin mo, mag-hearing tayo, okay? Bumoto ko sa'yo kasi hindi tayo bate. Pirma ka. Ikaw. Abante. Bakit mo boboto si Sara? Boboto ko si Sara ma-impeach kasi nga away niya ako. Okay, Congressman Chua. Boboto ko si Sara impeach kasi mura-mura niya ako sa rally. Utek, ginawa tayong tanga ng Supreme Court, man. Ginawa po tayong tanga. Kailangan ganun may hearing. Yung boboto ng mga congressman nakapila. Ba't mo boboto si Sara? Okay, nakakuha na po tayo ng 1/3 of vote. Impeach ka na, Sara. Alam mo na ha, nandito ka. Diba? I mean, grabe, no? Grabe. At ang kapila, dapat bigyan rin ng mga kopya na kung ano man ang mga hinain o mga ebidensya laban sa kanya bago nakakuha ng 1/3. Sinabi ng Korte Suprema, parte daw ng due process iyon. Pero titignan natin ang batas natin. Itong pangalawang prosesong ito ay nakalagay sa ating konstitusyon. Ito ang pinakamataas na batas ng ating bansa. At napakaklaro sa ibang mga tao, pati na rin sa akin, Ted, na napakasimple ng pangalawang pamamaraan. Ang pangalawang pamamaraan ng impeachment, makuha mo lang ang 1/3, immediate transmittal, trial forthwith. So, mas madali. So, yung unang pamamaraan, may parang tinatawag natin na yung parang preliminary investigation. Diba, Ted? So, kakaroon ng hearing yan, parang piskal. Yung pangalawa, parang inquest. Diba? Yung
ifa-file ka agad, tapos doon na lang sa trial, magpaliwanag. So, yun ang dalawang uri. Kaya nga may pagkakaiba eh. Kaya nga may pagkakaiba. Kaya nga may unang pamamaraan at may pangalawang pamamaraan. Yung una, parang may preliminary investigation. Yung pangalawa, parang inquest. Opo. Yan. Opo. Kaya nga po doon po sa mga nagdaang impeachment complaints, no, sa mga impeachable official, dalawa po ang determination, no, yung form and substance sa reklamo. Doon po yung sa Committee on Justice, no. At doon po yung probable cause na sinasabi ni Dean ang pag-uusapan sa Committee on Justice hearing. Yan po yun, no. Yung pangalawa, ano po, klaro ho naman dito po sa saligang batas, ano po in the case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ibig sabihin, sabi ni Dean, tama din, ano, na kapag nakakuha na ng sapat na boto gaya po nung panahon ni Joseph Estrada, ito po yung dinaanan na na pamamaraan, o pag nahiyain sa Senado, yung due process mangyayari sa trial. Correct. At tatandaan mo, tama ka, Ted, yung due process mangyayari sa trial. Kita mo, ganun po yun. Kapag nakakuha ka ng 1/3 of vote, yung sinasabi ng Supreme Court na trial, ay na due process, makukuha mo yung sa trial dahil doon ka nga ita-try and decide. Diba? Doon mo makukuha sa trial. Parang hindi nakalimutan po ng Supreme Court yung pattern. What the fuck? Supreme Court po natin yan. Nakalimutan nila yung pattern na kapag gumawa ka ng 1/3 of vote, diba? Gumawa ka ng 1/3 of vote, ita-try and decide ka and makukuha mo yung due process na hinahanap mo, presenting of evidence, pagpapaliwanag mo, ay doon na sa Senado. Dahil nandun yung to try and decide. Kaya nga, ang sinasabi at pinupunto natin yon dito, nakaraan pa, na dapat mahalaga yung forthwith. Kasi nga po, impeach official na si Sara. And dinidelay-delay po ng Senado, kaya hindi po makuha ni Sara yung due process diyan sa impeachment court. Na hindi naman po porket na impeach ka na, ay ibig sabihin, guilty ka na. Kailangan mo pang depensahan ng sarili mo sa Senado. Nakalimutan yata ng Supreme Court. Sequence of events. Kaya kung makikita mo, kung susundin mo ang konstitusyon, yung minimum threshold ng pangalawang pamamaraan ay natupad. Kung titignan mo lang ang ating konstitusyon. Ito nga yung sinasabi ni Justice Carpio, natupad na yung minimum requirement ng batas. Ayos na yan. Punta na kayo sa susunod na yung tapos na ang role ng House of Representatives. Natapos na sa Senate na. Ganun yun. Okay. So ngayon mga kapatid, tandaan din po natin iginagalang nila din nating lahat ang desisyon na ito ng kataas-taasang hukuman. Pero ito nga din po yung karapatan ng mamamayan na ito po talakayin at pag-usapan. Ano po? Di ho ba din? With all due respect. With all due respect, sapagkat tandaan natin ang desisyon ng Korte Suprema is not immune from critical debate. No? Yes. Sapagkat ito ay critical debate. Sapagkat sila ay mga public servant rin. Nasabi nga ng isang justice ng Amerika noon, natapos na ang yugto ng ating kasaysayan, pati ang Pilipinas, na itinuturing natin ang mga justices na mga santo, yung may halo. Tama. Dito. At dapat tungkulin rin natin, tignan ang kanilang pamumuhay, tignan ang kanilang mga biases, tignan ang kanilang desisyon at isubject ang desisyon nila sa freest criticism. Sapagkat dyan lang uusad ang ating demokrasya. Opo, sige. So, mamaya po kasi pag-usapan natin with Dean yung mga ilang options dito na maaring gawin either ng House or ng Senate. Pero gusto ko lang po kayong tanungin kung ano po ang inyong masasabi dito po sa nabasa rin po natin na sinasabing concurring opinion ng ilang pong mga maestrado. Ito na po yung karumal-dumal. Tingnan nyo po to pakinggan nyo to. Pakinggan nyo maigi to. Karumal-dumal po talaga. Grabe. Kung ano lang ang inyong kaisipan dito kasi ang iba ho naman na nag-aaral sa batas o mga abogado ay nagugulat sa mga wordings na ginagamit sa kanila pong pagsang-ayon sa naging ponente. Ano po? Kita nyo nagulat po mismo ang mga abogado sa mga salitang ginamit ng Supreme Court. Karumal-dumal po talaga, sabi ko sa inyo. Ito na po, pakinggan nyo. Ito, babasahin ko Ito po. The lack of transparency, ito po yung isa sa mga sumang-ayon doon po sa majority, doon po sa ponente ho ng desisyon. The lack of transparency regarding the caucus, the abrupt manner in which it was convened, and the lack of a clear communication collectively suggest a deliberate effort to withhold information from members of the House. These actions clearly demonstrate a calculated and hastened effort to push the fourth impeachment complaint with deliberate speed and minimal scrutiny. The totality of attendant circumstances reveals the true nature of the House action, to circumvent the one-year bar rule in order to fabricate a superficially legal strategy and make the fourth complaint viable. The move was as clever as it was iniquitous and a prime example of a technically legal but highly immoral maneuver. Ano po yung reaction doon? No? To fabricate. Pero nyo yung ulit, tignan mo highly immoral. Naririnig mo po yun sa isang maestrado. Sa isang maestrado ng Supreme Court.
Hindi mo dapat maririnig po yun. Highly immoral. Dahil dinidesisyonan mo lang po dito, hindi po murder. Impeachment lang po. Hindi po murder, homicide. Impeachment lang po ang dinidesisyonan nito. Pero ang Supreme Court po, parang nasasaktan sila sa nangyayari sa impeachment. Ewan ko ba't sila nasasaktan. Bago i-explain to ni Atty. Mel, paano mo masasabing highly immoral? Hindi po ito murder. Wala pong pinatay ang Kongreso na libo-libo. Yun po ang immoral. Impeachment lang po to. Oh, ganun po sinasabihan ng maestrado ang mga congressman. Paano mo sasabihan na highly immoral ang same branches mo ng government? Anong klase naman niya, Supreme Court? Sasabihan mo ang ka-level nyo na congressman na immoral sila? Nasaan yung... Ano nangyari sa inyo? Ganun po ba tayo ngayon, Supreme Court? Immoral kayo, Kongreso. Sasabihan nyo silang ganon. Ginawa lang nila impeachment, hindi po sila pumatay ng tao. Oh, pakinggan nyo pa. Immoral maneuver to exploit. Iyan ang mga katagang ginamit ng Korte Suprema. At sabi pa, ito ay nagre-reveal ng quote-unquote true nature ng kanilang pamamaraan. Immoral. Kita mo ha? True nature daw ng Kongreso ay immoral. Ngayon, Korte Suprema, tanungin namin kayo, ka-level nyo lang di ba yung Kongreso? At kung sisirain nyo yung Kongreso, sa tingin nyo po ba, kung sasabihan nyo silang immoral, magkaka-budget ba kayo? Sa tingin nyo ba, magkaka-budget ba kayo? Matutulungan ba kayo magkaroon ng pera dyan at mapasweldo kayo? Sasabihan nyo sila hindi sila makatao? Hindi sila pumatay ng tao, sila po ay nag-impeachment lang. Paano yung sasabihan ang same branches of government nyo, naka-level nyo lang, sasabihan nyo ng immoral? Di ba yung immoral, yung binabago kagad yung desisyon ng konstitusyon ang nilalaman? What the fuck? Kaya nga sabi ko sa inyo, eto po, wag nyong i-share dahil magpaparami tayo ng views. I-share nyo to para malaman ng mga tao na ang Korte Suprema natin, paano tayo ngayon makakakuha ng hustisya? Kung ganito sila, sa impeachment pa lang, ganito sila. Winawalang yan nila yung Kongreso na parehas nila at ka-level nila na government na nakikinabang din sila sa Kongreso. Dahil ang Kongreso, binibigyan kayo ng pera. Diba? Sa budget kasama kayo, naka-align kayo. Sasabihan mo, same branches nyo, immoral? Ano nangyari sa inyo? So ang masasabi ko lang ganito, okay, dapat rin tingnan natin ang context ng mga pangyayari. Hindi na lang tayo dapat magsasalita ng ganyan. Lalong-lalo na kasi ang korte, ito yung manifestation or simbolo ng civility. Huwag na natin gagatuhan, huwag na natin diligan na kung ano-ano pang... Yan ang sinasabi ko sa inyo. Maging instrument kayo ng transparency, neutrality. Maging instrument kayo ng accountability. Yan po yung sinabi natin sa inyo eh. Pero sa nangyayari po ngayon, instrumento kayo ng pagkakagulo. Instrumento kayo ng bias. Instrumento kayo ng injustice. Diba? Imbis na maging instrumento kayo ng accountability, pagiging neutral, pagbibigay ng tamang hustisya. Pero mo komento nyo, grabe. Parang ibang salita na ginagamit ng ating Korte Suprema. Diba? Akala mo sila na yung presidente ng Pilipinas? Kung yung presidente nga ng Pilipinas naninikluhod sa iba't ibang government official na nakikiusap siya, sabi niya, maiya naman kayo sa mga future at kinabukasan ng mga anak nyo. Pero ang Korte Suprema, iba po ang dali. Immoral kayo, Kongreso. Anong klase tayo niyan? Ha? Ganito tayo? Supreme Court? Ha?
Ba't ganun kayo? Oh, sige, diretso mo. Yung salita, sabihin nyo na lang ang mali, tapos patuloy na. Kasi kaya dapat makita natin ang context nito. Saan ba niligay ang kapangyarihang mag-impeach? Hindi sa judiciary, sa political department. At alam mo naman ang political department natin, hindi naman halos lahat yan abogado. At saka siyempre, minsan ang bugso ng damdamin ay umiiral. Okay? Bakit napakabilis mag-judge na ito ay fabricated? Na ito ay isang weak point exploiting our democracy? Bakit ito ay highly immoral? Bakit ganun? Biro mo sinabi nila highly exploited. Sinasakal ang demokrasya. Yun ang sinabi sa Kongreso eh. Hindi po ba nakakaya yung Supreme Court? Yung sinasabihan nyo, yun na lang ang kakampi ng taong bayan? Hindi po ba kayo nahihiya? Sa totoosin lang po, prangkahan tayo. Mas nakakaya yung nakaupo lang dyan tapos ang tagal magdesisyon. O, sabi ni Neil, matalino ka pa ba kaysa sa Supreme Court? Hindi ako matalino kaysa sa Supreme Court. Pero mas may puso ako kaysa sa Supreme Court. Okay na ba sa iyo yun? Ha? Okay na ba sa iyo yun, Neil? Mas may puso ako kaysa sa Supreme Court? Kasi napag-aarataan yung mga taong sasabihan mo ng immoral. 11 lang kayo sasabihan mong immoral. Kung sisirain mo ang Supreme Court, sinisira mo sarili mo. Diba? Bakit ka mo? Putik, doon ka kumukuha ng pampasweldo sa inyo. Oh, doon ka kumukuha. Kung sasabihan mong immoral yon, dapat wala kang napapakinabang doon. Dahil mga immoral na tao yon. Oh. Pero, nakikinabang kayo doon sa mga immoral na tao dahil sila ang lumalakad para mabuhay kayo. At hindi po ito krimen. Hindi po ito krimen. Hindi po sila pumatay para sabihin yung immoral. Hindi po ito krimen. Pwede nyo sabihin sa salitang minadali, hindi pinansin, which is a neutral word. Pero sabihan yung immoral, ang Kongreso, hindi kaya kayo ang nasasaktan nito? Ha? Hindi kaya Supreme Court, ang apelido nyo na rin po, Duterte, parang si Amy? Ginamit. Kasi, parati kong sinasabi, bad faith is always subject to proof. Ngayon, wala namang lantaran o hindi mo naman nilalatag ang ebidensya ng bad faith sa Korte Suprema. Nakaupo lang sila doon. Sapagkat yung hindi pag-usad ng... Okay, tamo? Nakaupo lang kayo, ganyan pa kayo? ...complaint doon sa lower house, maaari rin sabihin ng ilang mga bagay. Una, in good faith na misinterpret ng ating mga congressman at woman ang kataga ng Korte Suprema. Pure, simple, good faith, misinterpretation. O kaya, pwedeng negligence, pwedeng kapabayaan lamang. Basta naman sinabi natin kapabayaan, ang opposite nun, deliberate. So, hindi deliberate. Isang kapabayaan lang na pwede talagang i-criticize. Pero to say that it is immoral, ibang klase na yan. Para lang sa akin, with all due respect, kasi kay Justice Hernando yan, huwag na natin gatungan. Nasabi nyo ng mali. Kita mo? Wag yung gatungan, Supreme Court. Hindi ba kayo kinikilabutan sa ginagawa nyo? Nagkakagulo na yung Vice President at Kongreso, ang Supreme Court gagatungan pa. Immoral kayo. Ganun ba yung Supreme Court? Ganun po ba Supreme Court? Manggagaling sa maestrado yon? Sa pinakamataas na maestrado ng Pilipinas? Immoral kayo, Kongreso. Akala mo yung didesisyonan ICC, Crime Against Humanity. What the fuck? Sige na, uusad na yan.
Okay? Pero kung gagatungan nyo, tandaan niyo ang ginagatungan nyo ay ang mga taong politiko. Baka mas lalo pang uminit ang bangayan dito. Dapat ang korte, siya ang nagpapatimpi ng tensyon. Diba? Kaya nga doon sa main decision, wala kang makikita mga katagang ganito. To the credit of Justice Leonen. Straightforward, pinatsapat niya yung... Kita mo? Diba? Huwag na natin gatungan. Pinilit ulit ni Mel Santa Maria, huwag nyo nang gatungan. Huwag nyo nang gatungan. Pwede nyo nang sabihin na minadali, pwedeng ganon, hindi napansin. Pero yung sabihan yung immoral, ibang klase na po yun. Ibang klase sa isang profesional na pinakamataas. Supreme Law of the Land, Supreme Court. Putik sasabihin nyo, immoral? Anong klase naman yan? Previous jurisprudence, at sinabi niya, ganun lang kasi ang ating constitution dapat may due process. Period. Di ba kaya ang mga pagpuna kay Justice Leonen ay pagpuna sa ginawa niyang desisyon, hindi na pagpuna sa mga pagkatao niya. Pero dito sa mga ganitong mga kataga sa separate opinion na nagdadagdag ka ng mga katagang tindi pa ng passion ng mga tao, dapat magtimpi tayo, pati ang Korte Suprema, pati mga justices, dapat magtimpi sa kanilang mga salita at calculated rin ang kanilang mga sinasabi. Yan lang Teka lang ang tanong dito, Supreme Court, isa lang naman tanong namin, bakit kayo parang nasasaktan? Bakit? Kailangan mo pag mag-decision kayo, di ba nasa sinumpaan nyo yan? Di ba? Babase kayo saan? Babase kayo sa konstitusyon. Sinabi ba sa inyo bumase kayo sa damdamin? Parang damdamin na pinapairal nyo, di ba bawal yan? Di ba? Nanonood kasi ako ng nanonood ako sa Amerika yung isang matanda na justice. Paborito ko yun eh. Nagdidesisyon siya. Yung isang matanda sa justice sa Amerika na lagi siya nagdidesisyon at marami siyang mga desisyon na sinasabi niya na hindi tayo dapat magdesisyon sa damdamin. Magdesisyon tayo sa nasasaad ng saligang batas or sa konstitusyon or yung mismong mga batas. Kasi dito sa Supreme Court, nakikita nyo po, parang nagdidesisyon sila at nasasaktan sila sa nangyayari kay Sara Duterte. Obvious na obvious. Para sabihan yung immoral. Kasi para mo maramdaman yung salitang immoral, nasaktan yung damdamin mo eh. Pero kung babasihan mo ang konstitusyon, hindi mo sasabihin immoral yon. Sasabihin mo lang na incomplete, hindi sinunod, basic word from Constitution. Pero hindi sinasabi ng batas. Nasabihin mo doon na immoral ang impeachment. Si Judge Judy ba yun? Yung lalaking matanda? Diba? Judge Judy ba yun? Takedena? Yung matanda na meron doon kasing kaso na ikukulong yung tatay. Tapos, yung tatay may anak na babae, PWD pa. Nakikiusap siya, huwag siyang ikulong kasi walang magbabantay doon sa bata. Yung tatay, nakapatay. Nakapatay yung tatay. Nakapatay siya. Nakapatay siya ng gang. Gang yung laban gang. Nakapatay siya. Siyempre, gang napatay niya. Yung kabilang gang, isang tao. Hinatulan siya ngayon. Iyak ng iyak yung batang PWD. Iyak ng iyak siya. Sabi ni Judge, kung di desisyonan kita, base sa damdamin ko, palalayain kita. Palalayain kita. Kung di desisyonan kita, base sa damdamin ko. Personal na opinion ko. Pero, kailangan ko sundin ang nilalaman ng batas. Hindi ba dapat ganun Supreme Court? Diba? Hindi ba dapat ganon? Ha? Kayo iba Iba nangyari sa inyo Sinama niyo yung emosyon nyo. At kung bakit kayo magkaka-emosyon dito? Kamag-anak ba kayo? Duterte ba apelido nyo? Niyo po dyan. Opo.
So para po mas maintindihan din po ninyo mga kapatid itong mga ganito pong pangyayari sa Kongreso. Ito nga yung pang-apat na impeachment complaint din na naidiretso po sa Senado bilang articles of impeachment. Nagkaroon nga diyan ng caucus. Opo, di ba? Nagkaroon po ng caucus. And then yung pong resolusyon na iyan ay pinapirmahan sa mga miyembro ng Kongreso. Dito po kasi again mawalang galang lang, sabi ng dito ninyo din lumalabas na pinupulaan ang mga miyembro ng Kongreso. No, na hindi nyo inilabas ang pinag-usapan nyo sa caucus at tila baga yung resolusyon na iyan ay nilagdaan ng hindi man lang ninyo nababasa, na hindi man lang yung pinag-aaralan. Ano po? Yan ha, biro mo sinisermonan po. Sinisermonan po ng Supreme Court. Nag-i-issue kayo ng hindi nyo binabasa, hindi nyo pinag-aaralan. Akala mo bata po na sinisermonan ng Kongreso? Akala nyo po bata na sinisermonan ang Kongreso? Antindi. Yung po mga ganun pong punto din, hindi ho ba sa Kongreso, particularly itong impeachment, itong articles na ito, ay meron pong attestation? Di ba nakakibat? Yes. So ako bilang kinatawan ng ganitong distrito, party list, pumipirma ako dito. At doon sa baba, sinasabi ko na nauunawaan ko itong pinipirmahan kong ito at alam ko ang laman na nito. Hindi ho ba din doon po dapat may presumption of good faith doon sa pumipirma? After all, meron siyang panunumpa, attestation, alam ko pinipirmahan ko at alam kong ginagawa ko. Tumpak ka dyan, Ted. Paulit-ulit na sinabi ng ating Korte Suprema na kung merong ganoong mga kataga at ina-attest mo, paulit-ulit, kahit nasa notaryo lang, paulit-ulit na sinabi ng Korte Suprema na may malakas na pagtuturing ito na wasto. May malakas na pagtuturing o pagpapalagay ito na tama. Sapagkat napakataas na ng probative value bilang ebidensya because of merong ganyang attestation. Ang kinakailangan mo para mapasinungalingan yan ay matinding mga katibayan. Kita mo sila mismo nagsabi na ang attestation mo ay merong kang pirma. Sila mismo nagsabi noon, Supreme Court. Biglang ngayon, i-reverse nila na bago ka daw pumirma, kailangan may hearing. Kailangan daw po may hearing. What the fuck? Na talagang hindi nangyari. Pero ang problema, wala naman tayong hearing dyan. Nangyari ba yan o hindi? So iyon rin at maganda yung pagpupunan mo, Ted. Maganda yung pagpupunan mo. Sapagkat dapat, kaya makikita mo dito, sinusundan lang naman siguro, marahil, ng mga kongreso, ang mga jurisprudence, ang mga salita ng konstitusyon. Maaaring hindi nila naintindihan. Yes. Hindi mo masasabi kaagad-agad na immoral, na fabrication, na exploitation. Biro mo sinasabi ni Atty. Melian kasi miski siya, nagugulat po sa sinasabi ng Supreme Court. Immoral, fabricated, exploitation. Supreme Court po nagsalita niyan Supreme Court. Hindi po to, hindi crimes ang dinidesisyonan. Impeachment lang to. Pero yung Supreme Court ang nasasaktan. Ang tinding mga kataganon, di ba, Ted? Extremely difficult to ignore impunity. Matindi. Pero tandaan natin, yan po ay hindi yung desisyon ng Korte Suprema. Opinion lamang po iyan ng isang maestrado. Pero kahit grabe, no? Ganun ang opinion nila. Ganun po opinion nila, nakakakilabot. Isa public servant also, na dapat alam niya na ang function ng isang korte ay patimpiin, pasubsiden ang gusot, ang gulo, ang passion. Di ba ganun naman po yung korte natin? Ganun po yung korte natin. Sila po ang nagpa-pacify ng situation. Halimbawa, ito, namatayan. Di ba, namatayan. Pinatay nitong akusado. Nandito yung mga biktima ng namatayan. Siyempre, galit na galit to. Anong gagawin ng korte? Sa natural na court, ihuhupain nila yung tensyon. Kaya nga nandyan sila para mabigyan ng hustisya sa lahat. Yan ang natural na korte. Pero ngayon, etong korte na to, grabe, nilait-lait dito sa Kongreso. Nilait-lait itong Kongreso na parehas niyang branches of government para proteksyonan ng akusado. Nilait-lait. Immoral kayo, immoral. Imagine niyo sa isang korte, nandun yung Korte Suprema. Immoral kayo, Kongreso. Hindi nyo inano si Sara Duterte. Ganun po ang pagkasabi nila. Tindi. Ang tindi po neto. Itong sitwasyon. Opo, sige po. So again, ito pinag-uusapan lang po naman din natin. Opo, kumbaga para hubang maging aral din sa lahat po ng mga nag-aaral sa batas at definitely po din sa mga pangkaraniwan pong kaisipan ng ating mga mamamayan na maintindihan po itong isyong ito kasi nga kahit na hindi mataas ang inyong pinag-aralan, madali pong maunawaan ito kung ating lang ipapaliwanag po na kauna-unawa. So din, bago natin tunghayan ang mga posibleng options, by the way,
Opo, bago po ito, meron din ho palang isa pang, hindi ko alam kung ito po nandoon sa mismong main decision o ito po ay sa concurring, na pati po yung crossover sa 20th Congress, Yan. meron pong opinion. Oh, at sila- pati po pagtawid. Sinagot na ng Supreme Court, full package. Hindi sila busy. Walang bagyo, walang hindi dineklara ni BBM na walang pasok, pumasok sila. Walang baha. Lahat dinesisyonan. Kumpleto. Nasabi na sa pagtatapos, no, inihain ang impeachment, articles of impeachment sa 19th Congress. Opo, ito daw pong pagtawid nito sa 20th Congress ay hindi pwede, labag sa saligang batas, labag sa batas, kasi nga sa pagtatapos ng 19th Congress, tapos na rin ang bisa ng impeachment complaint din. Nasa main decision yan, Ted. Okay. Nasa loob ng desisyon ng Korte Suprema. Hindi lang opinion yan. Ang tawag nila, Ted, functus officio. Yan ang katagang ginamit ng Korte Suprema. Ano ibig sabihin ng functus officio? Functus officio ay ang pagwawalang bisa o pagtatanggal ng kapangyarihan sa mga ahensya na dati may kapangyarihan na gawin iyon. Functus officio. Halimbawa, ang West, kung nakapag-decide, wala na, tapos na yung kaso, functus officio na. So sabi nila, nung hindi pinag-usapan yung tatlong complaint, nung nadatnan ng pagtatapos ng 19th Congress ay naging functus officio. Sapagkat yung day-to-day, sabi nila, day-to-day business ng Congress, ng 19th Congress ay natapos na noong natapos rin ang 19th Congress. So hindi tumawid sa 20th Congress. So ibig sabihin, ang 20th Congress hindi na pwedeng mag-refer. Gumawa na nung, di ba, initiation plus referral. Hindi na pwedeng mag-refer kasi naging functus officio noong natapos ang Kongreso. Opo. So ito po pala ay kasama na rin sa naging bahagi noong pong May mismo na desisyon. Ngayon, ano ang options dito na pwede pong gawin ng Senado kung kayo pong tatanungin din? Well, ang Senado siguro tatahimik sapagkat majority dyan. Mukhang ang majority dyan gusto ang nangyari dyan. So ang merong legal standing dito ay ang House of Representatives. Bagamat sinabi ng desisyon na ang desisyon ay immediately executory, hindi nito pine-prevent na maghain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. So mukhang iyan nga ata ang gagawin ng House of Representatives. Unang option yan. Pangalawang option yan, kalimutan na. Hintayin na lang ang February 6 kasi nagbigay rin ng taning ang ating Korte Suprema. Sinabi nila yung 1-year period magtatapos on February 6. Bibilangin yan doon sa pagko-consider dismiss ng tatlo. Nung pagko-consider dismiss ng tatlo, February 5. Okay? So maghahain ulit kayo ng impeachment complaint. Wag lang before February 6, after February 6. So yun, pwede nilang hintayin. Iyon lang ang dala. O, pangatlo, pwede nilang hindi sundin ang desisyon ng Korte Suprema, invoking na kami ay separate body, kami ay supreme sa aming mga pangyarihan, sapagkat tatlong sangay tayo, we are supreme in our sa aming poder. Yan ang mga opinion ng ibang mga legal expert na pwede mong wag nang pansinin. Okay. Pero kung ako lang ang masusunod, pwede na siguro yung motion for reconsideration. O baka mas practical, hintayin na lang. Sapagkat in a sense, Ted, if you will look at this in a positive light, magkakaroon ng pagkakataon ng nag-uusig na tingnan ulit ang mga articles of impeachment at palakasin at maghagila pa ng mga ebidensya. Sa kabilang panig naman, ang panig ng depensa, si Sara Duterte, mapapag-aralan ulit nila at maghahanda rin sila sa kanilang depensa. So it works both ways rin. Kung titignan mo from that positive point of view. Kasi minsan, ang nakakasigurado lang tayo, Ted, kasi sa mga pangyayaring ito ay ang tinatawag nating antala, delay. Delay. Kaya hindi rin natin malalaman kung pagdating ng Senate, puro delay dyan. Diba? Kaya pwede na rin practical hintayin yung February 6. Because before you know it, nandiyan na yan. At saka isa pa, itong usapin na to, hindi matatapos to dyan . Magsasalita pa, magbibigkas pa ang mga tao. At isa pa rin, Ted, dapat natin hindi makalimutan. Sabi rin ng desisyon, hindi ang desisyon na ito ay hindi pag-aabsuelto kay Vice President Sara Duterte. Malinaw lang yan. Okay, sige po. Alam nyo, ito lang yan Sa tingin ko, sabi ko nga sa inyo, hindi uubra po ang motion motion for reconsideration. Kasi po, sa ganyan taas ng ihi ng Supreme Court, mahirap po yan. Mahirap po. Tignan nyo ang taas ng level ng tingin nila sa sarili na. Ang taas ng ihi. Biro nyo yung mga katagang binibitawan nila. Sa tingin nyo, pagbibigyan ko kayo ng motion for reconsideration? What the fuck? Sa tingin nyo po, bibigyan kayo ng motion for reconsideration yan ng Supreme Court? Hindi kayo bibigyan ng motion for reconsideration yan, ganyan taas ang Supreme Court? Immoral kayo, Kongreso? Yung mga immoral, bibigyan ng motion for reconsideration? What the fuck? Sabi ni kasuhan na lang sa ombudsman. Wala na si Martires doon. Alam nyo, sa totoo, tama yung si Goya. Ganito po yan. Sa totoo lang po, wala na tayong wala na tayong dyan kung anong gawin nila sa impeachment.
Kasi maraming opsyon eh. Marami pang opsyon. Pero yung ganitong ginawa ng Supreme Court, mahirap po kasi palampasin.